May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa Main Confessions. Dear DJ Main, itago mo na lang ako sa pangalang Sheila. 29 years old. At isa po kong kahera dito sa may Antipolo. Matagal ko nang pinapakinggan ang programa mo, DJ Main, lalo na kapag pauwi ako galing trabaho. Ni hindi ko akalaing may isang karanasan akong pagdadaanan na magpapagulo sa aking isipan hanggang ngayon. Ako po ay may boyfriend. Tawagin na lamang natin siyang Marlon. 33 years old at isa naman siyang truck driver. Halos 8 buwan pa lang kaming magkarelasyon noon. At aminado ko, DJ Main, sobrang mahal ko si Marlon. Mabait siya. Responsable. At isa siya sa mga taong nagparamdam sa akin na maganda ako kahit sa mga araw na hindi ko nakikita yun sa sarili ko. Kaya naman noong dumating yung panahon na napag-usapan namin ang pagli-live-in, pakiramdam ko talaga, siya na yung taong gusto kong makasama habang buhay. Pero DJ Main, may isang gabi na hindi ko talaga makakalimutan. Yun yung panahon na mas lalong umiinit ang pagsasama naming dalawa. Napansin ko parang may gusto siyang sabihin. Paulit-ulit siyang nag-aalangan. Parang may hinihingi siya na hindi niya masabi ng diretso. Kaya ako na mismo ang nagtanong kay Marlon. Mahal, may problema ba? Doon siya sandaling natahimik tapos bigla niyang sinabi, Mahal, may pwede ba akong hilingin sa'yo? Nung una, akala ko kung ano lang. Pero nang marinig ko yung mga sumunod niyang sinabi, parang biglang nanlamig yung buong katawan ko dahil ang sabi ni Marlon sa akin ay, Mahal, pwede ko bang takpan ng unan yung mukha mo? Natawa ko nung una, DJ Main. Akala ko nagbibiro lang siya. At mas lalo kong nabigla nang idugtong niya ang mga katagang, para mas ganahan ako. Pagkarinig ko sa mga salita ni Marlon, parang biglang nawala yung lahat ng kumpiyansa ko sa sarili. Dahil sa totoo lang, ano ba naman ang iisipin ng isang babae kapag yung taong mahal niya bigla na lang hihiling natakpan ang mukha niya? Nung una, pilit ko pang ginawang biro. Pero habang tumatagal, mas lalo kong nag-iisip, pangit ba ako? Nahihirapan ba siyang tingnan ako? O baka may iba siyang iniisip habang magkasama kaming dalawa? At dahil hindi ko na kaya, tinanong ko siya ng diretsahan, Marlon, pangit ba ako? Nagulat siya sa tanong ko at halos agad niya akong sinagot. Anong pangit? Wala namang problema sa itsura mo, Sheila. At hindi yun ang dahilan ko, kaya ako nasabi yun. Pero DJ Main, kahit anong pagpapaliwanag niya, hirap na hirap akong maniwala. Dahil kung hindi dahil sa itsura ko, bakit kailangan takpan pa? At doon niya inamin sa akin na matagal na raw siyang may mga pantasya at kinks na hindi niya pa naikukwento sa akin. At isa lang daw yon sa mga bagay
na naiisip niya. Pero hindi raw iyon dahil ayaw niya akong tingnan. At hindi rin dahil may kulang sa akin. DJ Maine paulit-ulit siyang nagsorry. At sinabing hindi niya raw naisip na ganoon kasakit yung magiging dating noon sa akin. Pero sa totoo lang, kahit humingi siya ng tawad, parang may nabasag na sa loob ko. Dahil unang beses pa lang namin mapag-uusapan ng ganong bagay. At ang unang hiling niya agad ay takpan ang mukha ko. Kaya naman hanggang ngayon, kapag naaalala ko yung gabing iyon, hindi ko maiwasang maikumpara ang sarili ko sa ibang babae. Maitanong sa sarili ko kung sapat ba talaga ako para sa kanya. Ngayon, DJ Maine, gusto ko lang hingi na ang payo mo. OA lang ba ako sa nararamdaman ko? O normal lang na masaktan ako sa mga salitang iyon? At paano ko ba muling maibabalik ang kumpiyansa ko sa aking sarili? Kapag yung taong dapat magparamdam sa akin na maganda ako, siya pa mismo ang naging dahilan ng pinakamalaking insecurity ko. Umaasa ako sa payo mo, DJ Maine, dahil mahal ko si Marlon. Pero hindi ko alam kung paano ko kakalimutan yung mga salitang hindi ko naman hiniling marinig. Hanggang dito na lamang ang aking confession. Maraming salamat. From Sheila of Antipolo. Diba, ikaw ba papayag ka bang takpan ng iyong muka? Kaya ngayon, sabi ni Sheila, hanggang ngayon kapag naaalala niya daw yung gabing iyon, hindi niya maiwasang maikumpara ang sarili niya sa ibang babae. At maitanong sa sarili kung sapat ba talaga siya para dito sa boyfriend niya. Tinatanong niya ako kung OA lang daw ba yung naramdaman niya o normal lang na masaktan sa mga ganong katagang binitawan ng kanyang boyfriend. Pero sinabi naman ng boyfriend niya hindi naman dahil sa hindi kagandahan si Sheila kaya niya gusto takpan ng mukha. Pero ito daw kasi yung pantasya niya o kinks niya. Tapos ang tanong pa ni Sheila, kapag yung taong dapat magparamdam sa akin ng maganda ako, siya pa mismo ang naging dahilan ng pinakamalaking insecurity ko, anong gagawin ko? Alam mo Sheila, valid na valid yung naramdaman mo. Kahit ako yung nasa posisyon mo, baka ano pang nagawa ko sa boyfriend ko nung sinabing tatakpan ng mukha ko. Diba kasi kadalasan sa ganyan, yung intimate na ganyan, ano yan dapat ini-enjoy niyong dalawa at kadalasan karamihan sa mga kalalakihan, mas gusto pa nila ang lights on. Bakit gusto nila ng lights on? Kasi gusto nilang nakikita yung itsura ng kanilang partner, 'di ba? Kaya yung naramdaman mo, valid yan, hindi ka OA, hindi ka madrama, hindi ka rin mababaw, 'di ba? Kasi isipin natin bilang babae, kapag ang taong mahal mo nagsabi ng isang bagay na pwedeng magbigay ng duda, especially sa itsura mo o sa halaga mo sa sarili mo, 'di ba? Natural lang na tayo ay masaktan. Lalo na kung ang pagkakasabi niya ay hindi maingat at hindi niya nabigay sa iyo yung paliwanag agad kung saan siya nanggagaling. Ang dami mong maiisip talaga. And yung totoo, maraming tao ang may tinatawag na kinks o mga personal na fantasy o pantasya. And ayon nga sa pag-aaral ng psychology at human sexuality, normal lang na may iba't ibang bagay na nakakapagbigay ng excitement pagdating sa kama at doon sa partner mo. At minsan, may kinalaman ito sa imagination, sa sense of mystery, sa mga naging experience nila noon o sa paraan kung papaano gumagana yung utak nila pagdating sa attraction at arousal na tinatawag. Pero mahalagang tandaan mo din Sheila, ang pagkakaroon ng kink ay hindi automatic ibig sabihin na may mali na sa partner mo.
Kasi minsan, ang isang fantasy ay tungkol sa sitwasyon, pakiramdam o yung idea. At hindi tungkol sa kagandahan o kakulangan ng taong kasama nila. Gayunpaman, kahit pa iyon ang scientific explanation, hindi nito binubura ang sakit na nararamdaman mo. 'Di ba? Sana umpisa pa lang, 'di ba, inexplain niya na sa iyo, sinimulan niya sa umpisa na, alam mo love, may kinks ako 'di ba? Ito ganyan. Kaysa yung bigla niyang sasabihin sa iyo na, okay lang ba love, takpan ko yung mukha mo para ganahan ako. Ano iisipin mo talaga, 'di ba? And dahil sa relasyon, hindi lang mahalaga kung ano yung gusto nating sabihin. Mahalaga pa rin kung paano ito tatanggapin ng taong mahal natin. So, dapat be sensitive enough at dapat mas kinikilala ka muna ni Marlon ng mas malalim. And dito sa kaso ni Marlon ng boyfriend mo, posible ang nasa isip niya ay isang fantasy lamang. Pero maaring hindi niya naisip kung gaano kabigat o magiging epekto nito para sa'yo. Kung ano yung magiging dating nito sa isang babaeng nagmamahal at nagtitiwala sa kanya, which is ikaw yon, Sheila. At hindi unan ang totoong problema dito, Sheila. Kasi ang totoong problema dito ay yung taong naiwan sa puso mo pagkatapos ng usapang iyon, 'di ba? Kasi tatatak yan sa iyo yung mga katanungan na, maganda ba ako? Ano ba itsura ko sa paningin niya? Sapat pa ba ako sa kanya? Ako pa rin kaya ang gusto niya? At kapag may mga tanong na ganyan na hindi masagot ng malinaw, doon nagsisimula lumaki yung insecurity. And valid pa rin yan kung yan ang nararamdaman mo. Kaya ang masasabi ko sa iyo, Sheila, huwag mong hayaang sa isang salita o yung mga binitawang salita ni Marlon ang magiging sukatan ng buong relasyon ninyo. So balikan mo rin yung 8 buwan na inyong pinagsamahan. Yung mga panahong pinili ka niya. Yung mga araw na ipinakita niya sa iyo, mahal ka niya. Yung mga pagkakataong pinaramdam niya sa iyo na espesyal ka. Dahil minsan kapag nasaktan kasi tayo, parang may spotlight na nakatutok sa atin. 'Di ba? Nakatutok sa isang masakit na pangyayari at nakakalimutan natin ang daang-daang magagandang ginawa ng taong mahal natin para sa atin. 'Di ba? Natitake for granted natin 'yun dahil sa isang pagkakamali lang. Pero may responsibility pa rin dito si Marlon. At kung mahal ka niya, kailangan niyang maintindihan na hindi sapat ang salitang sorry lang. Kailangan tulungan kanyang mabuo ulit, maibalik sa'yo ulit yung kumpiyansa na nasaktan ka dahil sa mga salitang binitawan niya. At kailangan niyang trabahuhin yun, kailangan niya mag-double effort. At hindi mo kailangan pilitin din ang sarili mong tanggapin agad ang lahat. One step at a time. Hindi mo rin kailangan makipagsabayan sa kahit sinong babae sa mundo kasi lahat tayo magaganda. 'Di ba? Tayo ay may mga sari-sariling kagandahan. Dahil ang pagmamahal, hindi ang kompetisyon. At ang halaga mo bilang isang babae ay hindi nakabase sa isang pantasa ng ibang tao. And Sheila, may mga bagay na pwedeng pag-usapan at pagkasunduan bilang mag-partner. May mga fantasy na pwedeng subukan basta consensual siya, agree din siya at kaya ninyo at nandun pa rin yung respeto. At mayroon ding mga bagay na pwedeng tanggihan lalo na kung hindi kayo komportable o even ikaw hindi ka komportable. At pag nag-no ka, hindi naman ibig sabihin hindi mo siya mahal. It's your right kung ikaw ay mag-a-agree, kasi katawan mo yan, pagmamay-ari mo yan. Mas masarap pa rin gawin yung bagay na parehas kayong agree. 'Di ba? Mas lalo nyong nai-enjoy, lalo na pagdating sa intimacy. At ang pinakamahalaga, Sheila,
yung may respeto, malinaw na communication at pareho kayong safe dun sa ginagawa ninyo at kusang loob sa kahit anumang desisyon na inyong gagawin pagdating sa kama o kahit anong bagay man yan. At kapag mahal ka ng tamang tao, hindi niya lang aalagaan yung katawan mo. Aalagaan din niya yung mga insecurities na hindi niya sinadyang likhain. At kapag mahal mo rin naman ang sarili mo, Sheila, hindi mo hahayaang ma-down ka dahil sa mga binitawang salita nito. Kasi kahit sino ang magdikta kung gaano ka kaganda at kung naniniwala ka sa sarili mo, hindi ka maapektuhan. Dahil bago ka naging girlfriend ni Marlon, tandaan mo, ikaw ay may value na, mahalaga ka na. At kahit may isang gabi na hindi mo makalimutan tulad ng sinasabi mo na gabi-gabi mong naaalala yung gabing iyon, hindi nito mababago ang katotohanang you are enough. Karapat dapat kang mahalin at hindi mo kailangan ikumpara ang sarili mo sa kahit kanino para patunayan iyon. Being loved means feeling accepted. Even in the parts of yourself you are still learning to love. Minsan, hindi sapat ang sabihing mahal mo ang isang tao. Mas mahalaga pa rin yung paraan kung paano mo pinaparamdam na siya lang ang pipiliin mo. Lalo na sa mga panahong nagdududa na siya sa kanyang sarili. Dahil ang tunay na pagmamahal, hindi nagpaparamdam ng kakulangan, kundi ng kasiguraduhan.